Kung meron kang malaking pangarap, kung meron kang goal na gustong ma-achieve, wag na wag mong sasabihin yung sana all. Pangit yun, nakakadiri yun para sa akin, no? Imbis na mag-sana all ka, ang mas magandang sabihin ay, last week, nag-announce kami sa mga partners namin kung sino yung nanalo ng mga free travel incentive sa Hong Kong. Tuwang-tuwa sila, ang saya nila. And meron kaming isang partner, siguro na-inspire siya, gusto niyang makasama next time, nag-comment siya. Kaso lang yung comment niya, sana all makasama. O sinabihan ko kagad siya, binigyan ko siya ng advice. Sabi ko sa kanya, wag na wag mong sasabihin yung sana all. Kasi basically kapag sinasabi nating sana all, merong na-achieve yung ibang tao or meron silang something na gusto rin natin na meron tayo. Sa madaling salita, naiinggit tayo dun sa na-achieve o dun sa kung anong meron yung ibang tao at gusto natin magkaroon din tayo nun. Ito yung importanteng bagay na kailangan nating tandaan, no? Yung mga achievers, yung mga taong naaabot yung mga goals at pangarap nila, hindi sila nagwi-wish, hindi sila nag-hope. Kasi sana all, di ba? Means you're wishing, you're hoping. Kaya nga sana all. And yung mga pinaka-successful na tao, hindi sila nagwi-wish, hindi sila nag-hope. Alam mo kung ano yung ginagawa nila? They make a decision. Nagdi-decide sila kung ano ba yung gusto nilang makuha, kung ano ba yung gusto nilang ma-achieve. And then nagdi-decide sila na aalamin nila lahat ng kailangang malaman, matutunan para makuha yung goal na yon. At pinaka-importante sa lahat, gagawin nila lahat ng kailangan gawin para makuha yung gusto nila. Ikaw, kung meron ka ding pangarap, gusto mo rin makuha yung kung ano yung na-achieve ng iba, wag na wag mo nang sasabihin yung sana all. The fact na nakuha ng iba, ibig lang sabihin nun na posible. Proof yun na achievable yung gusto mong makuha. Kung sasabihin yung sana all, ang sabihin mo, kaya ko rin yan. Kasi kaya mo naman talaga.